Hey, what's up guys? It's me Kevin and I'm back for another video. So for today, check natin itong replica na Joy-Con na nabili ko sa Lazada for about 1,500. And so far, ginagamit ko na siya for about 2 days and I'm really impressed by its performance. And actually, yung design niya is very similar dun sa original. At i-compare natin siya dun. So anyway, ito yung packaging niya. Here. Yan, nandito siya sa packaging, JC Pad. Yan yung name ng brand. At ito yung kanyang features. Meron siyang motion controls, HD rumble, built-in amiibo functionality, and built-in battery, and can last for about 20 hours. So hindi pa natin matest yun since kakalagay ko lang. And ayun yung nakalagay dito. As they said, I will be testing this for a few days more. To give you guys an very accurate description kung ano yung features ito at kung tatagal ba. But for now, check muna natin kung gumagana at maayos yung performance nito out of the box. So upon testing kanina, paglagay ko, na-detect kagad siya ng switch. This is the version 1 na switch. Yan. And na-test ko na rin yung mga controls kung gumagana. So let's check again sa kanyang settings here kung gumagana yung mga inputs. So yan, test natin. Actually yung pag-click niya, no, okay naman siya, no? Very similar dun sa original na mga Joy-Cons. Ito yung original ko na Joy-Cons na ginagamit ko before. Though mas mabigat to compared dito sa mga replicas. Mas mabigat to. Probably because mas malaki yung battery compared sa mga replica na ganito. So yan. Gumagana naman. At upon checking dun sa mga buttons, no, may konting difference sila, no, sa pag-click. Mas crispy yung original. Ito hindi naman nalalayo, no? Mas okay din naman yung pag-push na ng buttons, no? Pag-click, may clicky, ano naman siya, resistance, may resistance siya, and mas okay lang at mas premium feel lang yung sa original. But this one is very acceptable. At napansin ko lang din sa kanya, no? Mas magaan talaga siya compared sa original. May kasama din pala tong strap sa likod na hindi ko nasabi kanina. So pag gagamitin nyo siya na wirelessly, so pwede nyo kabit yung strap dun. Yan. So yung paint job naman niya is talagang painted lang. Din sa original siguro meron siyang texture. I'm not sure, no, kasi hindi ko pa nahawakan yung original. But this one is really good. Hindi nyo mapapansin na replica lang siya or fake. So very impressed by it. Yung ano naman niya, yung ito naman yung mga joystick niya is very similar dun sa original. Yung feel niya, it's very similar. At medyo may defect lang ng konti itong left side. As you can see dito sa select ko, medyo sobrang lubog niya, no? Pero nagpa-function siya. So yan, nagpa-function naman siya. Yung plus sign is okay naman. Okay yung plus sign niya. Yung problema ko lang is ito. So minsan ko lang naman gamitin to, pero yun lang yung napansin ko. Sa mga buttons naman sa ibabaw, yan, okay siya. So, gayang-gaya niya. So, check natin yung likod ngayon. So ito yung likod ng controller. So, yan, may kinopya rin nila yung design, which is really good, no? Yung copy. Hindi yung talaga pagkakaila na replica lang to. It's really good copy. A really good copy. Sa mga nabibili kong replica na Joy-Cons, I can say na ito yung pinaka-okay na replica. So wala tayong problema. Ito test natin siya sa games. So meron siyang gyro daw at meron siyang vibration. So HD rumble, I really doubt na HD rumble. Siguro parang basic lang na vibration yun. Not compared dun sa original na Joy-Cons. So test natin ngayon sa games. So ngayon ito try natin sa bagong Mario game, yung Joy-Con. So far okay naman yung response niya. Meron siyang vibration, though hindi kasing crisp nung original.
Pero meron naman siya, hindi lang siya yung HD rumble compared dun sa original. So very responsive naman siya gamitin. Wala naman ako nagiging problema as far as controls, very responsive. Though ang slight concern ko lang is, I'm not really concerned, pero yung difference niya is medyo may laro siya sa mga buttons. Kung mapapansin nyo dito, pag ginagalaw nyo yung keys, medyo may laro siya. So if big deal sa inyo yun, maybe hindi ito ba yung para sa inyo. Kasi yung original, wala siyang yung laro. Walang, medyo tight yung niya. Yung buttons niya, hindi masyado nagsishake. So, sa vibration, wala naman ang concern. Hindi naman ako masyado sensitive sa vibration. Pero kung gusto niyo yung HD rumble, bumili na kayo ng original. But this one is very acceptable in my opinion, kasi yun nga, 50% yung difference niya compared sa original. So far so good. Wala naman. So far so good naman upon playing this Mario game. I'm really impressed by its performance. Given for its price, no, syempre may difference talaga. We'll check more on yung sa battery life. Pero so far, ginagamit ko siya for about a few hours, 2 hours. Mga ganon. Hindi pa naman siya nalalobat. And hindi ko pa rin siya na-charge. I think kumukuha siya ng power mismo sa system. So, yun. So, try naman natin ngayon yung gyro controls niya or motion controls. So, yan na. Gumagana naman yung motion controls niya pag naglalaro kayo ng Splatoon. Ayan. Wala naman ako nagiging problema. Very accurate naman yung motion control niya. So, ayan. So, sulit na siya kasi may mga ganitong feature. So, hindi lang natin matatry yung sa Amiibo functionality niya. So, wala tayong Amiibo. So, hindi natin matetest yung part na yon. But so far, sa motion naman is gumagana siya. So, okay na tayo doon. So that wraps up my quick review about this Joy-Con na replica ng Splatoon 3. So mayroon ding iba-ibang design sa sellers, hindi lang itong Splatoon 3 na design. Meron din siyang Legend of Zelda, meron din siyang Pokemon, and I think meron din siyang Animal Crossing. Marami siyang option na color available na pwede nyo pagpilian. At gumagamit din ako ng grip if ever na curious kayo or nagandahan kayo sa grip. Ito, mura lang to sa Shopee. Lilink ko na rin din sa baba. Ito yung white version. Meron din siyang color black. So if ever may questions kayo, feel free to comment down below. And do subscribe and like this video. Kung nakatulong ako sa inyo, please share this video sa inyong friends. And I'll see you guys on my next video.